Kabanata 7481. Nilunok ni Adair ang ikalawang kalahati ng kanyang pangungusap nang masalubong niya ang hindi matitinag na tingin ni Jaime. Dahan-daang itinabi ang gulat na si Adair, muling itinuro ni Jaime si Zered. Sa imperyo ng Jade Mora, hinahamak namin ang mga umaasa sa koneksyon. Dito, ang lakas mo ang lahat. Ang mga aksyon ko ngayon ay hindi para magpakitang gilas kundi para angkinan ang ulo mong walang alam at walang hiya. Matapos gawin ang kanyang deklarasyon, tumalikod si Jaime at yumuko ng malalim kay Wyatt, na nakahover sa kawalan sa itaas nila. Pagkatapos ay lumuhad siya at sinabing, bilang nanalo sa Worth Selection, mayroon akong kahilingan. Sana ay pagbigyan mo, Dravon War King. Nagtatakang nakatingin si Adair, ang bilis ng tibok ng puso niya na para bang alam niya ang intensyon ni Jaime. Si Wyatt, na nagmamasid mula sa kawalan, bahagyang kumunat ang noo. Ang nagwagi sa Worth Selection ng bawat mundo ay may karapatang gumawa ng isang espesyal na kahilingan. Gayunpaman, dapat itong suportahan ng isang token, hindi lamang ng mga salita. Mabilis na ipinatawag ni Jaime ang Marcy Ice token at itinapon ito sa kawalan. Nahuli ito ni Wyatt, pinagmasdan ito saglit, pagkatapos ay tumango at nagtanong, ano ang gusto mo? Tinuro ni Jaime si Zered. Nais kong hamanin siya at handa akong pumirma ng kontrata sa buhay at kamatayan. Isang sama-samang paghingal ang bumangon mula sa kapulungan, at nanlaki ang mga mata ng lahat sa gulat. Ang mga powerhouse mula sa Greater Realms ay mabilis na pinalibutan si Jaime, ang kanilang mga boses ay isang koro ng pag-aalala. Ang matandang iyon ay nasa Soma Declan rank man lang. Sigurado ka bang kaya mo ito? Huwag kang ang walang ingat. Isa ka na sa pinakamagaling sa amin. Aakyat ka sa Declan rank. Pag-isipan mo. Hindi ito biro, Jaime. Nababaliw ka na ba, Jaime? Naniniwala ka ba talagang hindi ka magagapi? Nasa 8th Declan rank ka pa lang, ang pagkatalo ni Jaime sa isang dosina ng kanyang mga disipulo ay isa ng malaking tagumpay at patunay ng iyong lakas. Nakakatangang hamanin ng isang taong mas mataas ang ranggo kaysa sa iyo. Sa kabila ng kanilang mga babala, si Jaime, nanatiling determinado. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya at tumingin sa tisa. Void mangyaring sumang-ayon sa aking kahilingan. Dravon War King. Ang kanyang mga salita ay puno ng dinatitinag na determinasyon, na nagpatahimik sa kapulungan. Huminga ng malalim si Wyatt at sinabing, napakabuti. Ikaw ay kabayanihan at matapang, na may espiritu na nagpapaalala sa akin kay James. Nilingan niya si Zered at tinanong, tinatanggap mo ba ang hamon ng Young Master ni Skay, mula sa Jademora Empire? Parang kulog na tinamaan ng tanong si Zered na naging dahilan para kinilig siya. Tanggapin mo na. Tanggapin mo na. Ang pagpupulong ay sumabog sa isang awit. Lalong lumakas ang kanilang mga iyak, naging isang tidal wave ng tunog. Kabanata 7482. Umalangaw-ngaw ang boses ni Wyatt mula sa kawalan. Ang imperyo ng Jademora ay palaging iginagalang ang lakas. Dahil dumating ka sa aming teritoryo at gumawa ng matapang na mga pahayag, dapat kang bumati sa amin man lang. Ang kanyang mga salita, na puno ng banta at puot, ay nagbigay ng matinding katahimikan sa kapulungan. Dumilim ang mukha ni Zered habang dahan-daang kinuyam ang kanyang kamao. Siguradong hindi manloloko at hihigit sa akin ang Jademora Empire, di ba? Pumagit na si Adair, the situation does not call for it yet. However, I can't guarantee that will not happen if you don't accept the challenge. Sa kanyang mga salita, 10,000 tropa mula sa Zirion Dragon Army ang sumugod at pinalibutan si Zered. Kumalabog sa takot ang puso ni Zered ngunit itinago niya ito. Sa isang iglap, humarap siya kay Jaime at sinabing, sige, anak. Tatanggapin ko ang hamon mo. Gayunpaman, malanawan natin. Ito ay dapat na isang patas na laban. Ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa kapalaran. Dahil ikaw ang nag-propose nito, hindi mo ako masisisi sa mga kahihinatnan. Tumayo si Jaime at sinenyasan si Zered. Galit na galit, umungal si Zered at walang babala.
Ang biglaang pag-atake ay nagpapigil ng hininga sa mga nanunood, nadilat ang mata sa naganap na eksena. Habang papalapit ang kamay ni Zerd, sumigaw si Adair, "Hi!" Gayunpaman, agad siyang pinigilan ni Wyatt. Biglang lumitaw ang isang sword light bago si Jaime at hinarangan ang pag-atake. Isang malakas na dagandong ang naganap habang si Jaime ay sumanib sa kanyang mahabang espada, na naging isang nagniningas na pulang sword light na puno ng matuwid na enerhiya. Kaagad pagkatapos, sinisingil niya si Zerd. Puff! Tumagos ang sword light sa katawan ni Zerd, na lumikha ng malaking nakanganga na sugat. Nang inig siya matapos umalis ang sword light sa kanyang katawan, ganap na nagyelo sa pagkabigla. Ang mga nanunood ay hindi rin makapaniwala sa kanilang mga mata. Isang galaw lang ang ginamit ni Jaime para saktan si Zerd, isang powerhouse na nasa Soma Declan rank man lang. Ang kanyang lakas ay hindi maarok. Umalangaw-ngaw ang boses ni Jaime mula sa pulang sword light, langit at lupa. Magkaroon ng matuwid na enerhiya. Maaari silang kumuha ng iba't ibang anyo. Sa lupa, ito ay nagiging mga ilog at bundok. Sa langit, ito ay nagiging araw, buwan, at mga bituin. Ang nagniningas na pulang sword light ay dumami, na naging 9 na espada at pagkatapos ay naging 81. Sa mga tao, ito ay tinatawag na katwiran. Kapag malinis at makatarungan ang kanyang budi, maaaring yakapin ng isa ang pagkakasundo at sumunod sa katarungan. Habang umaalingaw-ngaw ang kanyang mga salita, ang 81 nagniningas na pulang sword light ay lumundag patungo sa paralisadong si Zerd. Sa isang malakas na dagandong, tumalikod si Zerd at nagpakawala ng nakakasilaw, maraming kulay na liwanag mula sa kanyang katawan, na hamarang agad sa sword lights. Haha! Impressive! Kabisado mo na ang righteous aura ni Igor. Sayang naman ang cultivation rank mo ay mababa pa. You have a nice sword. I'll be bring it with me. Itinaas ni Zerd ang kanyang kamay, at isang nakakatakot na aura ang pumaligid sa 81 sword lights. Agad na naramdaman ni Jaime ang matinding pressure, na pinupuno siya ng matinding pakiramdam ng nalalapit na kamatayan. Jaime, si Adair, desperado na tumulong, ay muling pinigilan ni Wyatt. Kabanata 7483. Agad-agad, isang transparent na enerhiya ang direktang bumangon patungo sa nangungunang espada sa pagitan ng alon ng sword lights. Sa susunod na sandali, ang sword lights, na nakulong ng Waltraud power, ay nagsimulang umikot ng mabilis, na naglalabas ng hagong na tunog. Swoosh! 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 Sumunod ang isang putok ng ingay habang ang sword lights ay kumawala mula sa mga pagpigil ng Waltraud power. Agad nilang binasag ang defensive light shield ni Zerd at tinusok ang katawan nito. Boom! Sa isang malakas na putok, sumabog ang body shield ni Zerd, at sa isang iglap ay lumitaw ang 81 nakakatakot na butas ng dugo sa kanyang katawan. Puff! Lumuwas si Zerd ng isang subo ng dugo at itinaas ang kanyang ulo, bakas sa kanyang mukha ang pagkabigla. Hindi, imposible ito. Hindi ako matatalo ng isang bata. Paanong ang isang bata lang sa 8th Zeklan rank? Puff! Bago pa siya makatapos, muli siyang nanginig ng marahas. Sa kanyang likuran, lumitaw si Jaime, tinusok ang likod ng kanyang ulo gamit ang isang espada, ang dulo ay lumalabas sa kanyang lalamunan. Natahimik ang buong eksena, at lahat ay natigilan sa panoorin. Hindi kinukonsinti ng Jademora Empire ang kahihiyan ng mga mahihinang tulad mo. Umaalingaw-ngaw ang boses ni Jaime habang binawi niya ang kanyang espada. Marahas na napakonvulse si Zerd, at isang agos ng dugo ang bumulwak mula sa kanyang lalamunan. Ang kanyang katawan ay sumabog sa Waltraud power habang ang kanyang mga mag-aaral ay lumiit at ang kanyang mga pisngi ay namimilipit sa matinding paghihirap. Binasag ng kanyang mahinang mga ungol ang katahimikan, na nagdulot ng kaguluhan sa mga tao. Paprotektahan ko ang ating imperyo, ang Panginoon Supremos, at ang Greater Realms. Sa isang malakas na deklarasyon, pinugutan ni Jaime ng ulo si Zerd sa isang mabilis na galaw. Sumabog si Zerd sa kawalan, ang mga fragment ng kanyang katawan ay lumilipad sa kalangitan kasabay ng kanyang pugot na ulo. Isang kakaibang liwanag ang lumabas mula sa observation formation kung saan nakatayo si James. Kinuha ang pugot na ulo ni Zerd at hinagis ito palayo.
Kahit na ang mga nilalang ay nakatuon kay Jaime, si Wyatt, sa kawalan, ay nagbigay ng isang makabuluhang sulyap sa pagbuo ng pagmamasid kung saan matatagpuan si James at ang iba pa. Pagkatapos ng maikling katahimikan, ang buong Demon Region ay sumabog sa dumadagandong na tagay at hiyawa na si Jaime ay naging bayani ng Jademora Empire, iginagalang at sinasamba ng lahat. Sa viewing array, hinawakan ni James ang dagwang ulo ni Zered, at isang masamang ngiti ang nabuo sa kanyang mukha. Ang ulo na ito ay dapat na kinuha noong nasa Timaeus sect tayo. Hindi ko akalain na aabot ito ng ganito katagal bago siya tuluyang mapatay. Nang makita ang mga kilos ni James, nagtipon-tipon sina Thea, Yaretzi, at Yanni. Thea remarked, hindi siya ang Soremsia ng Wait Arapath. Madiin na tumango si Yaretzi. Oo, hindi siya. Nanatiling tahimik si James, gamit ang Chaos Yin Yang Eyes para hanapin ang kaluluwa ni Zered. Ilang sandali lang ay may sagot na siya. Dahan-daang lumapit sa kanila si Jacopo. Tinitigan niya si James at nagtanong, may nahanap ka ba? Kabanata 7484. Sa pagmamasid sa kakaibang pag-uugali ni na James at Jacopo, sina Yanni, Yaretzi, at Yusef ay nagpalitan ng naguguluhan na mga tingin. Si Thea lang ang dahan-daang lumapit, namumula ang mga mata sa emosyon. Tumingin ng diretso si James kay Jacopo. You're the greater realm's strongest, right? Now, there is a huge challenge. Do you dare to accept it? Tatanggapin ko ang anumang hamon basta't ipahayag mo, sagot ni Jacopo, bawat salita ay sinadya at matatag. Biglang sumugod si Thea at sumigaw, hindi. Hindi mo matatanggap. Bawal mong tanggapin. Ang sobrang reaksyon niya ay naging dahilan ng pagkunot ng noo ni James at Jacopo. Sina Yaretzi, Yusef, at Yanni ay nagpalitan ng hindi mapakali na mga tingin. Sinabi ni James, siya ay isang tao at dapat kumilos bilang isa sa halip na maging komportable sa kanyang titulo bilang pinakamalakas sa Greater Realms. Hindi ko siya papayagan. James interrupted, it's non-negotiable. We're the Cadence from the Jademora Empire. The creatures of the world pay homage to us. This is not just respect and admiration, but also a responsibility and commitment. Habang nagsasalita ay tumulim ang tingin ni James at bumagsak kay Jacopo. Bilang isang miyembro ng Cadence, dala namin ang mga inaasahan ng Greater Realms, na nangangahulugang dapat tayong maging determinado at magambag dito. Nang marinig ito, agad na lumuhad si Jacopo at yumuko kay James. Gagawin ko ang aking mga tungkulin bilang miyembro ng Cadence. Tumango si James, ipinatong ang kamay sa ulo ni Jacopo at direktang inilipat sa kanyang isipan ang mahahalagang impormasyon. Nanlaki ang mga mata ni Jacopo habang hinihigop ang kaalaman, pagkatapos ay determinadong itinaas ang ulo. Tanong ni James, kailangan mo ba ng pollen? Umiling si Jacopo at dahan-daang tumayo, sinalubong ng tingin niya ang punong-puno ng luha ni Thea. Ang pag-ibig mo ay parang mainit na araw sa buhay ko. Maaaring hindi kita mabayaran, ngunit nagpapasalamat ako sa lahat. Lumuhad si Jacopo kay Thea, ilang beses na yumuko ng malalim. Pagkatapos, tumayo siya at naging light beam, na wala sa audience formation. Pinigilan niyang magpaalam. Kahit na ang misyon ay maaaring humantong sa isang walang hanggang paghihiwalay sa pagitan nila. Mahaba at hindi tiyak ang paglalakbay sa unahan niya. Sa kabila nito, siya ay nakipag-ugnayan ng may determinasyon ng hindi lumilingon, na hinimok ng paalala na siya ay miyembro ng Cadence. Umalis na lang siya ng ganoon. Napaatras si Thea at humikbi, humagulgol sa mga kamay. Sinugod siya ni Yaretzi, ngunit puno rin ng kalungkutan ang mukha nito. Napakunot ang noo ni Yusef nang bumungad sa kanya ang realisasyon. Hindi, teka. Jacopo, siya, ikaw. Emosyonal na sinabi ni Yanni, mga magulang niya sila. Sa wakas ay nagkita na rin sila pagkatapos ng mahabang panahon ngunit napilitang maghiwalay muli. Pagkatapos magsalita, humarap siya kay James at galit na sinabi, hindi ka ba masyadong malupit, James? James retorted, naging tatay ka na ba dati? Kung hindi, hindi mo maiintindihan ang mga kilos ko. Natahimik si Yanni. Kabanata 7485.
Aalis na sana si James at ang kanyang mga kasama sa pormasayon nang biglang lumitaw ang isang pamilyar na figure na hamarang sa kanilang dinadaanan. Tanong ni Wyatt, pwede ka bang manatili saglit para makipag-chat, mga kaibigan ko? Nagpalitan ng pagtataka ang tingin ni James at ng kanyang grupo. Nakatayo lang si Wyatt sa labas, hindi pumapasok sa formation. Thea telepathically asked James, kilala ba niya tayo? Sagot ni James, imposible. We share a blood bond with Jacopo, para siguradong makikilala niya kami. However, Wyatt is just a close friend. Tanong ni Thea, kung gayon bakit niya ginagawa ito? Hindi sumagot si James. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay at binuksan ang isang pinto sa pormasayon. Dahan-daang pumasok si Wyatt. Sa ilalim ng tingin ng grupo, niyuko niya ang kanyang ulo ng may paggalang at sinabing, salamat sa tulong ngayon lang. Hindi mo lang napigilan na mapahiya ang imperyo ng Jade Mora, kundi pinahusay mo rin ang aming prestihiyo. In behalf of the top leaders of the Jade Mora Empire, I would like to invite you to Forletland for a chat. Sana hindi mo tanggihan ang imbitasyon ko. Si James at ang kanyang grupo ay muling nagpalitan ng tingin. Sa wakas ay binasag ni Yanni ang katahimikan, curious na nagtanong, paano mo nalaman na kumilos kami, Dravon War King? Ngumiti si Wyatt at sinabing, kilalang kilala ko ang batang iyon. Bagamat isa siyang batang Hongrom, ipinanganak sa isang pambihirang pamilya, at may mahusay na talento, nasa 8th Zeklan rank lang siya ngayon. Siya ay talagang mas malakas kaysa sa karamihan sa ang Zeklan rank, gayunpaman, para sa kanya na talunin ang napakaraming kalaban sa 7th Zeklan rank ng sabay-sabay sa isang suntok ay hindi kapani-paniwala isang powerhouse sa tuktok ng Historial Declan rank na may isang atake lang din. Sa pagtingin sa grupo, nagpatuloy si Wyatt, para bumuti ang kanyang lakas sa loob ng maikling panahon, tiyak na may tumulong sa kanya. Malamang na grupo mo ang pumasok. Nakikinig sa pagsusuri ni Wyatt, tumawa si James, napaka-perceptive mo Dravon War King. Gayunpaman, hindi kami interesadong pumunta sa Fort Atland. Win. Natigilan si Wyatt sa direktang pagtanggi nila. Maliwanag, hindi sila nagpakita ng paggalang sa kanyang titulo. Sabi ni Yusef, pero gusto kong pumunta. Bago pa man siya makatapos magsalita ay hinayla siya ni Yaretze. Awkward na ngumiti si Wyatt at sinabing, dapat nakatago kayong lahat. Ang Envel Drama ay may hawak na mga karapatan sa teksto karapatang ari. Mga powerhouse. Nais kong humingi ng ilang gabay tungkol sa mga gawain ng Jade Mora Empire at Greater Realms. Wala akong ibang intensyon. Biglang sumingit si Thea, hindi kami interesado sa Forlet Land, pero curious kami tungkol sa Great Historial Land. Nagulat si Wyatt sa sinabi niya. Ito. Nakangiting sabi ni James, hindi ka namin iistorbahin kung sobra-sobra ang tanong. Hindi namin gusto ang mga bagay na mahirap para sa iba. Akmang aalis na ang grupo ni James, ikanaway ni Wyatt ang kanyang kamay. Pakihintay. Huminto si James at ang kanyang mga kasama. Nang makita ang sinsero at umaasang tingin ni Wyatt, napatingin si James kina Thea, Yanni, Yaretze, at Yusef. Ano sa tingin niyo lahat? Tanong ni Thea, ano ang status ng Doom Ray sa Jade Mora Empire? Kabanata 7486. Natawa si Wyatt sa tanong niya. Mga mahal kong panauhin, hindi mo dapat alam ang tungkol sa istruktura ng Jade Mora Empire. Hayaan mo akong maliwanagan ka. Nagpalitan ng tingin si James at ang iba, saka tumango bilang tugon. Bagaman ang imperyo ng Jade Mora ay itinatag ng Mortal Emperor, si James Caden, hindi siya kasali sa pamamahala at ipinagkatiwala ito sa 6 na malapit na pinagkakatiwalaan. Sinong 6 na pinagkakatiwalaan? Kumunot ang noo ni Yusef. Sumagot si Wyatt, the Left Grand Lord, Rebella. The Right Grand Chancellor, Seisha. The Great Protector, Yancy. The Empire's Chancellor, Zizel, the Left Grand Elder, Taran, and the Right Great Elder, Juriet. Si James, na binago ang kanyang hitsura, bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata. Sa nakaraan, ang pamamahala ng Jade Mora Empire ay talagang sumunod sa tiyak na istruktura. Ang mga gawain ng imperyo ay kontrolado ng 6 na ito, kung saan si Rebella ang may huling say kapag hindi maabot ang isang kasunduan.
Gayunpaman, tila ang pangunahing proseso ng paggawa ng desisyon ay sumailalim sa mga makabuluhang pagbabago. Sa ilalim ng patuloy na pagtatanong ni Thea, sa wakas ay ipinaliwanag ni Wyatt ang mga kamakailang pagbabago sa Greater Realms. Pagkatapos umalis ni James sa Greater Realms upang makipagsapalaran sa Zymergy, ang Solstice Alliance, na suportado ng imperyo ng Jade Mora at ilang malalaking sekta, ay nasira ng digmaan. Ang digmaang ito sa Greater Realms ay nagmula sa isang salungatan na pinasimula ni Xanthakos laban sa Goyo sa 49 na langit. Sa Greater Realms, ang mga paksayon ay nahahati sa 3 pangkat. Ang isa ay ang Path Guardian Alliance, na pinamumunuan ng 3 Path Envoys na ipinadala ng Goyo, kasama ang mga labi ng Timea Sect, Yuki Sect, at Javerai Sect. Ang pangalawang paksayon, ang Living Soul Alliance, ay pinangunahan ng 5 espesyal na envoy na ipinadala ni Xanthakos, na nagrally ng iba't ibang mananampalataya, sekta, at nakatagong kapangyarihan. Ang ikatlong pangkat ay ang Solstice Alliance, na pinamumunuan ng mga puwersa ni James L.Ne. Sa una, ang Solstice Alliance ay hindi lumahok sa salungatan sa pagitan ng Path Guardian Alliance at ng Living South Alliance. Gayunpaman, habang umuusad ang digmaan, ang mga matataas na miyembro ng Solstice Alliance, kasama sina Truett, Rebella, at Zizel, ay nag-estratehiya upang alisin ang mga puwersa ng Goyo at Xanthakos mula sa Greater Realms. Ang tagumpay na ito ay nagbigay daan sa Solstice Alliance na umakyat bilang mga tunay na pinuno ng Greater Realms. Gayunpaman, hindi angkop na mamuno sa ilalim ng bandila ng Solstice Alliance. Kaya naman, para patatagin ang kanilang pamumuno, binago nila ang kanilang sarili bilang Imperyong Jade Mora. Naniniwala si Sentence kay V. Elder A. Ma. Gayunpaman, ang paglipat ng kapangyarihan ay nagdala ng mga pagbabago sa hierarchy ng paggawa ng desisyon ng imperyo. Sa 6 na pinuno na orihinal na hinirang ni James, si Jurit ay namatay sa labanan. Si Yancy, dahil sa kanyang biglaang pagtaas ng lakas, ay pumasok sa Great Historial Land at naging isang dakilang ninuno, at umatras mula sa direktang pamamahala. Sina Taran, Seisha, at Adair ay malubhang nasugatan sa panahon ng digmaan at umatras sa kanilang mga posisyon. Sa gayong awtoridad, nalampasan pa ng impluwensya ni Zizel ang impluwensya ni Rebella, kaya tinawag siyang utak ng imperyo. Sa kabila nito, nanatili siyang nakatago, inaayos ang lahat mula sa mga anino. Mula sa mapagmataas na ekspresyon ni Wyatt, malinaw na ang Doomslady Wikalia ay ang tunay na pinuno ng Jade Mora Empire at napakaraming kaharian. Kabanata 7487. Ang kanyang mga salita at aksyon ay nag-utos hindi lamang sa pinakamataas na gumagawa ng desisyon at strategist ng imperyo kundi pati na rin sa Greater Realms. Maaari pa nga siyang maglabas ng mga utos na nakaimpluwensya sa kapalaran at direksyon ng Greater Realms. Dahil mismo sa presensya niya kaya ang Doom Race ay nagkaroon ng napakahalagang posisyon sa Jade Mora Empire at Greater Realms. Matapos ang masigasig na pagpapaliwanag ni Wyatt, nilingan ni Thea si James. Mukhang ang Dooms ang naging pinakamalaking puwersa sa Jade Mora Empire at Greater Realms. Kailangan nating tanggapin ang kanilang imbitasyon. Kung hindi, mahihirapan tayo sa Greater Realms. Text Karapatang Ari by N0 Vey, L. Drama. Ang mga salita ni Thea ay pinuri ang Doom sa ibabaw, ngunit ang kanyang tono ay puno ng panunuya at galit na nakadirekta kay James. Naramdaman ang matinding titig, umubos si James ng 2 beses at sinabing, mukhang napakalakas ng Dooms, Dravon War King. Kinokontrol ng Jade Mora Empire ang lahat ng aspeto ng Greater Realms. Naikuyom ni Wyatt ang kanyang mga kamay at tumawa. Iyan ay isang mapagbigay na papuri. Lahat ito ay salamat sa kapangyarihan at biyaya ni Emperor Caden. Kami ay pinamamahalaan lamang ang imperyo sa ngalan niya. Sarcastic na sinabi ni Thea, mukhang kamangha-manghang tao si Emperor Caden. Magkakaroon ba ako ng pagkakataon na makilala siya kung bibisita ako sa Dooms? Tumingin si James sa kanya, nakaramdam ng kawalan ng magawa. Tuwang-tuwang tugon ni Wyatt, sigurado. Para kaming magkapatid ni Emperor Caden. Basta hindi mo iniisip, maaari kang manatili sa amin kahit sandali. Pagdating ng panahon, ipapakilala kita.
Sa kanyang mapagbigay at magiting na personalidad, tiyak na magiging mabuti siyang kaibigan sa inyong lahat. Tinulak ni Thea si James at sinabing, narinig mo ba iyon? Ang maalamat na Mortal Emperor ay kaibigan ng Dravon War King. Paano tayo tatanggi? Ngumiti si James ngunit sinuri niya si Wyatt. Tama ka. Ang Dravon War King ay kaibigan ng Mortal Emperor. Wala tayong ganoong koneksyon at hindi dapat palampasin ang pagkakataong ito. Tuwang-tuwa si Wyatt matapos marinig ang kanilang palitan. Gayunpaman, sina Yaretzi at Yanni ay nagpalitan ng tingin at umiling. Sa sandaling iwaksi ni James ang karagdagang pormasyong inihagis niya, agad na sumugod si Jaime sa kanila. Salamat. Hinawakan ni James ang braso ni Jaime at sabi niya, kung ganoon ka talaga ang pasasalamat. Sumama ka sa amin sa Dooms. Maaari mong sabihin sa amin ang lahat tungkol sa kanilang maluwalhating mga gawa. Pupunta ka sa Dooms. Agad na nagdilim ang mukha ni Jaime. Nakangiting sabi ni Thea, oo. Ang mga Gom ang pinakamalakas na lahi sa Realms ngayon. Siyempre, dapat nating bisitahin ang Nang. Tinanggal ni Jaime ang kamay ni James at galit na sinabi, hindi, ayoko. Hindi mo dapat. Biglang sumingit si Wyatt, matagal mo na kaming hindi binibisita. Bakit hindi ka sumama sa amin? Nakasimangot na tinitigan ni Jaime si Wyatt, halatang kinikimkim ang galit. Hinawakan muli ni James ang braso niya at sinabing, sabay na tayo. Hindi. Masaya pag wala ka. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang dakilang bayani ng Jademora Empire ngayon. Pagkatapos, kinaladkad ni James si Jaime, sinundan si Wyatt sa Forlet Land. Kabanata 7488. Ang kasalukuyang Forlet Land, na kilala rin bilang kabisera ng Imperyong Jademora, ay isang sagradong lugar na hinahangad ng maraming nilalang sa iba't ibang lupain ngunit hindi madaling ma-access. Dahil ang Jademora Empire ang pumalit sa Greater Realms, ang halaga ng Forlet Land ay tumaas. Upang pigilan ang pagdagsa ng hindi mabilang na mga nilalang, ang imperyo ay nagpataw ng mahigpit na mga paghihigpit sa pagpasok at paglabas, na ginagawa itong isang ipinagbabawal na lugar. Ang orihinal na 5-layer na istruktura ng Forlet Land ay nanatiling hindi nagbabago, ngunit ang paggamit nito ay nagbago. Ang unang layer ay itinuturing na mga suburb ng Imperial Capital. Nagsilbi itong pansamantalang tirahan para sa mga nakapasok sa Forlet Land. Daan-daang mersenaryong puwersa ang nabuo, na sumasakop sa buong layer sa iba't ibang universo. Ang mga mersenaryong grupong ito, habang lumilitaw bilang mga kusang organisasyon, ay lihim na sinusuportahan ng iba't ibang kapangyarihan sa loob ng Imperyong Jademora, na lumilikha ng isang walang batas at brutal na kapaligiran. Patuloy silang nakipaglaban para sa mga mapagkukunan at teritoryo, pagsasamantala at pandarambong mula sa Greater Realms. Sa kabila ng kaguluhan nito, marami pa rin ang nagnanais na makapasok sa unang layer, na naghahanap ng mga pagkakataon at pakikipagsapalaran na magagamit lamang sa loob ng Forlet Land. Ang pangalawang layer, na kilala bilang ang panlabas na lungsod ng imperial na kabisera, ay lubos na naiiba mula sa una. Tanging ang mga may makabuluhang lakas, kahanga-hangang pakikipagsapalaran, malakas na background, o matinding swerte ang makaka-access sa pangalawang layer. Nag-alok ito ng masaganang mapagkukunan at pagkakataon sa paglilinang, na inilalapit ang mga naninirahan dito sa sentro ng kapangyarihan ng imperyo ng Jademora pati na rin ang Dooms, na makabuluhang pinapataas ang kanilang mga pagkakataong umakyat ng mas mataas sa hierarchy. Ang ikatlong layer ay ang core ng imperyo, tahanan ng ginintoang palasyo, na sumisimbolo sa pinakamataas na awtoridad ang Jademora Empire at ang mga tirahan ng mga maimpluwensyang figure tulad ng Grand Steward, Vice Grand Steward, at ang 13 War Kings. Pinangunahan ni Wyatt si James at ang kanyang mga kasamahan diretso sa ika-4 na layer, na nilalampasan ang mataong aktibidad ng unang 3 layer. Habang nilalalakbay nila ang lugar na binabantayan ng husto, si James at ang iba pa ay nakaramdam ng pagkalito. Ang ika-4 na layer, na naalala ni James bilang isang panlabas na larangan ng digmaan na puno ng mga zombie, ay naging isang restricted at heavily guarded zone. Ang mataong aktibidad ng mga nakaraang layer ay wala. Sa halip, nagkaroon ng nakakatakot na katahimikan, na basag lamang ng nagmamadaling paggalaw ng ilang lalaki at
Mga babaeng tila natatakot. Matapos ang mahabang paglalakbay sa kawalan, lumingon si Thea kay Wyatt na may pagtataka. Bakit hindi ito kasing sigla ng 3 layer sa ibaba? Wyatt chuckled, ito ang teritoryo ng Doom Race. Wala kaming pakialam sa mataong mga tao at nakatutok kami sa paglilinang. Kumunot ang noo ni James at nagtanong, naglilinang. Saan ka nagsasaka? Kabanata 7489. Nakangiting sabi ni Wyatt, ang void na dinaanan namin ay bawal na lugar. Kailangan ng Dooms ng lugar para magsaka, kaya may sarili silang dojo sa paligid. Nag-aalinlangan na nagtanong si Yaretze, nagtatanim lang ba sila? Sa pagkakaalam ko, ang mga hindi pa nakakaabot sa rurok ng Xerxodeclan rank ay hindi ganap na mapalaya ang kanilang sarili mula sa pangangailangan para sa mga mapagkukunan ng paglilinang. Saan sila kumukuha ng mga elixir, mga halamang gamot, at kayamanan? Tumawa si Wyatt at umiling. Ms. Yaretze, ang Dooms ay ang pinakabihasang manlalaban sa Jademora Empire. Bawat isa ay isang mandirigma na handang makipagdigma para sa imperyo. Para sa maliliit na bagay tulad ng cultivation resources, armas, at treasures, hindi nila kailangang kunin ang mga ito mismo. Naguguluhan na tanong ni Yusef, anong ibig mong sabihin? Ibinibigay ba sila ng iyong imperyo? Nang matapos siyang magsalita, sunod-sunod na hiyawan ang narinig nila mula sa ibaba ng kawalan. Lumingon si James at ang iba pa at nakita nila ang libo-libong magaganda na babae na pinapatakbo ng isang grupo ng mga gwardya ng Doom na may hawak na mga latigo. Sila ay binugbog sa isang madugong gulo, isang nakakakilabot na tanawin. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkabigla, sumimangot si Yaretze at nagtanong, ano ang nangyayari, Dragon War King? Nag-alinlangan si Wyatt. Ito. Pakunwering sinabi ni Jaime, ano pa kaya iyon? Iyan ay mga alipin sa paglilinang na pinalaki nila upang ipadala sa mga malalaking pamilya at mga sekta upang mapahiya. Pinandilatan ni Wyatt si Jaime at galit na sinabi, huwag mo kaming Sir-on, Jaime. Malamig na sagot ni Jaime, M.I. Kalimutan. Hindi man lang sila tinatawag. Cultivation alipin ng Dooms. Mga holy maidens sila. Pero kahit anong tawag mo sa kanila, hindi nito binabago ang walang hiya at pangit mong ugali. Galit na sinabi ni Wyatt, ikaw. Ipinakikita ko sa iyo ang paggalang dahil sa iyong ama at lolo't lola. Maaari mong maliitin ako, ngunit hindi mo maaaring insultuhan at Sir-on ang mga Dooms. Kahit ang iyong ama ay hindi gagawin ang ganoong bagay sa akin. Nang sisigot pa lang si Jaime, pumagitan si James. Nakatingin kay Wyatt, si James ay nagngangalit na mga ngipin, may hiling ako, Dragon War King. Sana ay tanggapin mo ito. Napabuntong hininga si Wyatt at mabilis na yumuko. James. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at sinabing, ikaw ay isang mahusay na powerhouse. Dahil nakarating ka na sa teritoryo ng Dooms, natural na isa kang pinarangalan na panauhin. Anuman ang hiling mo, gagawin namin ang aming makakaya upang matupad ito. Sumabad si James, gusto ko sila. Text karapatang ari owned by Envel Drama. Natigilan sina Wyatt, Thea, Yanni, Yaretze, at Yusef. Ngumiti si James kay Wyatt at tinanong, anong problema? Hindi mo ba kami ituturing na mga pinarangalan na bisita? 1/3. Ikanaway ni Wyatt ang kanyang kamay at nauutal, hindi, syempre hindi. Kaya kung ayusin ang mas mahusay na mga banal na dalaga upang pagsilbihan ka. Ito ay domineering na sabi ni James, gusto ko sila. Ibibigay mo ba sa akin o hindi? Nakaharap sa matalim na titig ni James, naramdaman ni Wyatt ang panginginig sa kanyang gulugod. Nakakatakot ang mga mata ni James, parang kaharap niya ang Grim Reaper. Kabanata 7490. Hinawakan ng boses ni Yanni ang tensyon, nagyayelo at naghahaman. Ano sa tingin mo ang mangyayari kung magpasya tayong kumilos, Dragon War King? Bumungisngis ang tawa ni Yusef na tumutulo sa pangungutya. Mukhang kailangan nating sirain ang Forlet Land. Susubukan ko ba? Ang banta ay hindi mapag-aalinlanganan. Nanlaki ang mata ni Wyatt sa gulat.
Matapos ang isang maikling paghinto, kumilos siya, direktang dumaong sa harap ng grupo ng mga banal na dalaga at hamarang sa kanilang dinadaanan. Bumaba si James at ang iba pa mula sa kawalan, lumilitaw sa likod ni Wyatt. Sino ang nang-ahas na hamarang sa landas ng ating mga banal na dalaga? May death wish ka ba? Isang kahanga-hangang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na nakasuot ng masiglang baluti, ang bumusina habang siya ay lumabas mula sa grupo ng mga gwardya. Nang makita si Wyatt, ang kilos ng lalaki ay napalitan ng panunuya. Oh, tignan mo kung sino ito. Ito ay ang walang kinikilingan na Dragon War King, ang tinatawag na haligi ng imperyo. Nagdilim ang mukha ni Wyatt. Saan nanggaling ang mga babaeng ito, Mag-insa? Tumingin sa kanya si Mag-insa Dudley at walang pakialam na sumagot, ito ay mga bilanggo ng digmaan. Bakit nababahala ang Dragon War King sa kanila? Malamig na sambit ni Jaime. Parang hindi tama yan. Kanina mo lang sinabi na Holy Maiden sila. Nabaling ang tingin ni Mag-insa kay Jaime. Sino ka para makialam sa mga gawain ng Doom Race? Paano kung Sacred Maidens sila? Tradisyon natin ito. Ang tekstong ito ay karapatang Arianville drama. How audacious and unscrupulous, disdainted na sabi ni Jaime. Pagkatapos, bumaling siya kay Wyatt at idinagdag, hindi ba alam ng Dooms na ang imperyo ay naglabas ng isang utos na nagbabawal sa anumang lahi, mundo, o sekta na puwersahang kunin at pagsasamantalahan ang mga kababaihan. Ang mga lumalabag ay mahaharap sa matinding parusa. Nagalit si Wyatt. Hinawakan niya si Mag-insa sa leeg at hiniling, magpaliwanag ka. Kung maglakas loob kang sirain ang reputasyon ng Dooms, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ito. Namula ang mukha ni Mag-insa habang nasamid, Wyatt, this is beyond your control. You have no authority here. Galit na galit, hinigpitan ni Wyatt ang kanyang kapit, iniangat si Mag-insa sa lupa. Pinagtiisan ko ang kawalang galang mo alang-alang sa dakilang elder. Ngunit kung patuloy mong sisirain ang pangalan ng Dooms, hindi ako magpapakita ng awa. Nagpupumiglas si Mag-insa, sumisigaw, bakit hindi mo tanungin si Haluth tungkol dito, Wyatt? I'm only following orders. Natigilan si Wyatt sa pagbanggit kay Haluth, isang panginginig na dumadaloy sa kanyang katawan. Kabanata 7491. Iwan mo na ang mga babae at magwala ka agad, kung hindi, papatayin kita ng walang awa. Nag-aalalang bulalas ni Jaime, Dragon War King, kinuha nila ang mga babaeng ito sa pamamagitan ng puwersa. Isa itong malubhang krimen. Paano mo? Umalis ka na. Umungol si Wyatt. 1,000,000 makukulay na ilaw ang sumabog mula sa kanya, pilit na itinulak si Mag-insa at ang kanyang mga bantay. Maya-maya pa ay dispersed niya ang kanyang overwhelming aura at lumingon sa grupo ni James. Siya ay yumuko ng malalim at sinabing, kung gusto mo ang grupong ito ng mga kababaihan, mangyaring payagan akong bumalik sa Doom Palace Hall at linawin ang sitwasyon bago ko sila ipadala sa iyo. Lumingon sa kanya ang mga kasama ni James, naghihintay sa kanyang desisyon. Matapos tingnan ang nagulat na grupo ng mga babae, itinaas ni James ang kanyang daliri at itinuro ang pinakamaganda, na nakasuot ng puting roba. Sasama siya sa amin. Maaari mong ibalik ang natitira at ayusin ang mga bagay-bagay. Napatingin si Wyatt sa babaeng pinili ni James na may pagtataka. Samantala, nagpalitan ng tingin sina Thea, Yaretzi, Yani, at Yusef. Come here, utos ni Wyatt at hinayla ang babae palabas ng grupo. Sa gulat ng lahat, lumuhad agad ang babae sa harap ni James at sa iba pa. Bagaman ang bagong dinastiyang Sharzad ay itinatag kamakailan, palagi kaming tapat sa imperyo ng Jade Mora. Sa panahon ng digmaang Greater Realms, nakipaglaban kami sa unahan kasama ang Solstice Alliance. Marami sa aming makapangyarihang mga kaalyado ang nahulog sa labanan. Zitlali at Quattro makumpirma ito. Hindi namin sinasadyang i-delay ang pagsali sa Worth Selection. Nahuli kami ng Worth Selection token. May hawak pa kaming preliminary selection nang dumating ang Doom Army. Kami ay nakatuon sa Jade Mora Empire at hindi kailanman nilayo na sumalungat sa mga utos. Sinubukan pa naming mga tuwiran sa kanila, ngunit napaluha ang babaeng nakasuot ng puting damit, hindi mapigil ang humagulgol. There's no rush. You can stand and take your time to speak, malumanay na sabi ni Thea,
tinulungan ang sugatang babae na makatayo. Sa pamamagitan ng kanyang mga luha, ang puting damit. Babae elaborated, hindi ko naisip ang Doom Army ay maglulunsad ng isang ganap na pag-atake ng walang anumang babala. Pinatay nila ang 16 sa ating mga powerhouse na nasa Xerxodecan rank, pagkatapos ay sumalakay sa Charizard Genesis World at walang awa na pinatay ang ating mga tao. Sinira nila ang lahat, hindi nagtitipid kahit isang dahon ng damo o puno. Ang babae ay nagpakita ng matinding kalungkutan. Niyakap siya ni Thea, inaalaw siya habang umiiyak. Nakakuyom ang mga kamao ni James, nanliit ang mga mata na may nakamamatay na tingin habang nakatitig kay Wyatt. Si Thora din ang babaeng nahulog sa unang tingin ni Zavian. Sa kasamaang palad, bigla silang naghiwalay, at hindi niya ipinagtapat ang kanyang nararamdaman. Nagbahagi sila ng maraming pakikipagsapalaran sa mga guho ng Imperyong Charizard at nakakuha ng sagana at ng mga kayamanan. Kaya naman, nagkaroon ng pangmatagalang impresyon sa kanya si James. Natigilan si James nang makita siya sa napakahirap na sitwasyong ito. Kabanata 7472. Umungol si Jaime, puno ng galit ang boses. Ito na ba ang taas ng kasamaan ng Dooms, Wyatt? Nagtago ka sa likod ng mga founding race ng Jade Mora Empire, na umaasa sa kapangyarihan ng walang awa na babaeng iyon. Mayabang ka at sobra-sobra. Ngayon ginagawa mo ang mga karumal-dumal na gawaing ito. The Doom Race is kasuklam-suklam. Paano mo matitiis na Sir-on si Uncle James, na naglabas sa iyo sa madilim na mundo at nagtiwala sa iyo ng ganoong kapangyarihan? Nanginginig si Wyatt habang sumisigaw, bibigyan ko ng paliwanag ang imperyo. Hindi ko kailanman ipinagkanulo si Emperor Caden. Itinuro ni Jaime si Wyatt at si Nico, hindi mo siya pinagtaksilan, pero paano ang Dooms? Ikaw ang pride ng Dooms, pero hindi mo man lang sila makontrol o maparusahan ang kanilang mga maling gawain. Isang salita mula sa babaeng iyon ay maaaring magkaroon ka pinalayas mula sa Dooms. Naikuyom ni Wyatt ang kanyang mga kamao, nanginginig ang kanyang katawan sa pinipigilang galit. Hindi siya makaganti sa mga akusasyon ni Jaime. Sa mga naruroon, ang Young Master ni Skye ay marahil ang pangalawang tao na pinakapamilyar sa operasyon ng Dooms. Si Jaime, bagaman madalas na nakikita bilang isang playboy, ay higit na makapangyarihan at matalino kaysa sa kanyang ama, si Truett. Ang kanyang lakas at talento ay nakaagaw maging ang maalamat na Emperor Caden. Makalipas ang ilang saglit na pag-aalinlangan, nabaling ang atensyon ni Jaime kay Thora na inaalaw ni Thea. Hininaan niya ang kanyang boses at sinabing, hindi ka makakahanap ng hustisya dito, Miss. Ang lugar na ito ay nababalot sa katiwalian at kawalan ng hustisya. Dadalhin kita sa mga matataas na tao ng ating imperyo upang tugunan ang mga isyu ng bagong dinastiyang Charizard. Ipapakilala kita sa Grand Steward, Truett, at sa Vice Grand Steward, Rebella. Kung kahit sila ay hindi makapagbigay ng hustisya, gagawin ko dalhin ka sa dakilang lupang pangkasaysayan at humingi ng intervention mula sa mga dakilang ninuno. Galit na pinandilatan ni Jaime si Wyatt. Tumanggi akong maniwala na ang imperyo ng Jade Mora, na itinatag ni Uncle James, ay magpaparaya sa gayong kalupitan. I doubt na kumpleto na ang Dooms. Kontrol sa imperyo. Kahit na may kaunting impluensya ang masamang babae na iyon at nagawa niyang kumbansihin ang ating mga dakilang ninuno, maaari pa rin kitang dalhin sa Zymergy at humingi ng hustisya mula kina Uncle James at Auntie Thea. Pinahalagaan nila ang pagkakapantay-pantay at katarungan higit sa lahat. Nakipaglaban sila hanggang sa Zymergy upang humanap ng katarungan para sa mga nilalang ng Greater Realms. Nabibilang sa Enveldrum All Rights Reserved. Si James, na sa simula ay puno ng galit, na dama. Nakaramdam siya ng ginhawa sa matuwid na salita ni Jaime. Bagamat alam na maraming hindi alam sa loob ng imperyo ng Jade Mora at mga taong hindi malinaw ang katapatan, gumaan ang loob niya sa pangako ni Jaime sa hustisya. Gaya ng inaasahan mula sa apo ni Yegor at Herodias at anak ni Truett at Zitlali, ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang Hongrim child ay hindi nawala ng kabuluhan. Namana niya ang mga birtod ng kanyang pamilya at hindi niya pinahintulutan ang kasamaan. Huminga ng malalim si Wyatt at sinabing, hindi mo kailangang maging malupit, Jaime.
Payagan mo akong mag-imbestiga bago gumawa ng desisyon. Maaari mong pagdudahan ang dooms pero dapat man lang ay magkaroon ng kaunting tiwala sa akin, di ba? Tumingin si Jaime sa kanya nang walang pag-aalinlangan at sinabing, may tiwala ako sa iyo, ngunit sa palagay ko ay wala kang kapangyarihang lutesin ang issue. Kabanata 7473. Sigaw ni Wyatt na namumula ang mga mata sa emosyon. Babayaran ko ang aking buhay kung hindi ko malutas ang bagay na ito. Kumunot ang noo ni Jaime, pinag-iisipan ang bigat ng mga sinabi ni Wyatt. Samantala, si James at ang iba ay nagpalitan ng mga nalilitong sulyap. Nabibilang sa Enveldrum all rights reserved. Mr. Jaime, since the Dravon War King has vowed with his life, let's give him a chance, malamig na sabi ni Thea na yamakap kay Thora. Ngunit minsan lang ito. Kung mabibigo siyang magbigay ng kasiya siyang paliwanag, ang Dooms ay wala ng lugar sa Jademora Empire. Ang kanyang mga salita ay pinaghalo ng malakas, mamamatay tao na layunin, na ginagawang malinaw ang kanyang posisyon. Kung mabaigo si Wyatt, titiyakin niya ang pagkawasak ng Dooms. Galit na galit si Thea. Bagaman hindi siya lumahok sa paglikha ng Imperyong Jademora, itinatag ito ng kanyang asawa. Hindi niya matitiis ang sinumang kontrabida na sumisira sa reputasyon nito. Ngumisi si Yusef, ibilang mo ako. Nagiging kawili-wili ang Greater Realms, ngunit hindi natin maaaring hayaang mabulok ang interes na iyon. Makahulugang sulyap ni Yanni kay James at mariing sinabing, ako rin. Ang Jademora Empire ang namumuno sa Greater Realms. Kung ito ay magiging corrupt, ang Mortal Emperor ay magagalit, at isang massacre ang kasunod. Mahinahong sinabi ni Yaretzi, sa katunayan. Ang Greater Realms ay nahirapan na dahil sa panunupil ni Zymergy. Kung ito ay magiging puno ng pambobuli at pagsasamantala, walang paraan para mabuhay ang mga naninirahan dito. Malamig na sinabi ni James, mayroon kang isang pagkakataon, ang hindi pagbibigay ng kasiya siyang resolusyon ay magreresulta hindi lamang sa pagkawasak ng Dooms kundi pati na rin sa pagbagsak ng Jademora Empire. Nanginginig si Wyatt, nakaramdam ng matinding pressure at matinding takot. Hindi niya alam ang aktwal na lakas ng grupo, kaya magalang siya sa kanila, alam na hindi sila dapat pabayaan. Ngayon na sila ay nasasangkot, maaari itong mag-spell. Sako na para sa kanilang buong lahi. Tinitigan ni Jaime si Wyatt at sinabing, sige. Dahil nagsalita na ang grupong ito ng mga senior, we'll trust you this once, Uncle Wyatt. Pumikit si Wyatt at huminga ng malalim. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at ang grupo ng mga kababaihan ay dinala sa isang ligtas na lugar. Marahang hinayla ni Thea si Thora. Pinunasan ang kanyang mga luha, at inaliw siya. Mahina, huwag kang mag-alala, makakamit namin ang hustisya para sa iyo. Kung totoo ang sinasabi mo, ang mga responsable ay haharap sa matinding kahihinatnan. Si Thora, humihikbi, lumuhad at yumuko kay Thea, James, at sa iba pa, na nagpapahayag ng kanyang pasasalamat. Biglang nagtanong si James, how do you plan to solve this matter, Dravon War King? Binuksan ni Wyatt ang kanyang mga mata at determinadong sinabi, papasok ako sa Doom Palace Hall, hampasin ang Chaos Bell, at ipatawag ang ating matataas na opisyal para sa paliwanag. Dahil doon, humakbang siya sa ere at sumugod patungo sa pinakamataas na palasyo sa unahan. Si James at ang iba pa, kasama si Thora, ay sumunod na malapit sa likuran. Kabanata 7474. Dong! 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 Sa ika-4 na layer ng Forlet Land, ang sinaunang at mabigat na kampana sa Doom Palace Hall ay umalangaw sa buong teritoryo ng Dooms. Ang mga matunog na tono nito ay nagpahinto sa lahat ng aktibidad, habang ang bawat miyembro ay huminto upang makinig. Ang kampana ay tumunog ng may ritmo, nagpatuloy ng 81 strike, ang matagal nitong tunog na umalangaw sa lugar. Ang Chaos Bell ay ang pinakakatangi-tanging kayamanan ng Dooms, na mas prestihiyoso kaysa sa Chaos Sacred Lotus. Ang 6 na singsing ay nagpapahiwatig ng isang makabuluhang kaganapan sa loob ng angkan. 12 singsing ay nangangahulugan ng isang pagtitipon ng mga matataas na opisyal para sa panlabas na digmaan o pagkamatay ng isang elder. 24 na singsing ay nagpapahiwatig ng isang kritikal na sandali para sa angkan o pagkamatay ng isang dakilang elder.
49 na singsing ang nagpapahiwatig ng krisis o pagkamatay ng kanilang pinuno. Ngunit ang 81 singsing, ang maximum, ay hindi pa naganap mula noong umalis ang Doom sa Dark World. Sa katunayan, ito ang unang pagkakataon mula noong kanilang pagkakatatag. Ang Dooms ay nagkakagulo, na may mga nilalang na tumatakbo at nagpapakalat ng balita. Ang pinagkasunduan ay ang krisis sa buhay at kamatayan lamang ang maaaring maggarantiya ng gayong pangyayari. Gayunpaman, sila ay naguguluhan dahil ang kanilang lahi ay tumataas sa katayuan at ang pinakamalakas sa loob ng Greater Realms. Kaya naman, kakaiba para sa kanila ang pagharap sa isang krisis. Habang nagkakagulo ang Dooms, pinangunahan ni Wyatt si James at ang kanyang mga kasama sa Holy Land ng Dooms, ang Doom Ancestral Palace. Si James, Thea, Yaret-Z, at Yanni ay nakaupo sa kaliwang bahagi ng palasyo, kasama sina Yusef, Jaime, at Thora na nakatayo sa likuran nila. Hindi na umiyak si Thora bagkus ay mukhang sobrang kinakabahan. Nakatayo si Wyatt sa pinakamataas na plataporma ng pangunahing bulwagan, nakasuot ng makukulay na balabal at isang koro ng 25 tassel. Ang kanyang presensya ay kahanga-hanga, higit pa sa isang emperador. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod, at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pasukan ng bulwagan na may galit na titig. Thea communicated telepathically with James, parang napilitan siya sa isang sulok. Kalmadong sagot ni James, "I've never seen him so angry before." Tanong ni Thea, "Sobrang pressure mo ba siya?" Malamig na sabi ni James, "Pressure. Kung hindi niya makontrol ang Dooms, then they don't deserve to exist." Tumingin si Thea kay James, nag-aalangan pang magsalita. Si Yanni at Yaret-Z ay humigop ng kanilang tsaa, nagpapalitan ng tingin. Sa paglipas ng panahon, maraming matataas na miyembro ng Doom Race ang nagmamadaling pumasok sa bulwagan, nagbubulungan at mabilis na naglalakad. May balita ka na ba? May kinakaharap ba tayong krisis? Wala akong narinig. Kami. Lagnat. Umuunlad ngayon. Kamakailan lamang, sinira natin ang bagong dinastiyang Sharzad at nakamit ang isang mahusay na tagumpay. 81 beses tumunog ang Chaos Bell. Hindi ito nangyari dati. May mali. Baka si Maxine na naman ang nanggugulo. What the hell is wrong with her? She isn't even related to the Cadence but always have to intervene. Dapat nasa panganib ang Jademora Empire. Narinig ko ang ilang makapangyarihang nilalang na pumasok sa Worth Selection. Nag-usap sila pagpasok nila sa bulwagan ngunit siya immediately natahimik sa nakita ko ang grupo na naghihintay sa kanilang pagdating. Kabanata 7495. Daan-daang mata ang nag-scan kay Yanni, Yaret-Z, Thea, at maging kay James, isa-isa. Kumunat ang noo ng grupo ng mga matataas na miyembro ng Dooms at tuluyang itinuon ang atensyon kay Wyatt. Nang makita ang kanyang kasuotan, napalitan ng pagkalito ang kanilang mga mukha. Sa sandaling iyon, biglang humakbang ang isang matandang lalaki na may puting buhok. "Wyatt, nag-request ka ba na may mag-ring ng Chaos Bell?" Tinitigan siya ni Wyatt at malamig na sumagot, "Hindi, ako mismo ang tumawag." Agad na nagkagulo ang grupo ng mga matataas na miyembro, na kinwestiyon ang kanyang karapatang i-ring ang Chaos Bell. Si Wyatt ay bihirang isangkat ang kanyang sarili sa mga gawain ng Dooms at bihirang bumalik sa kanilang teritoryo. Hindi niya ipinaglaban ang kanilang mga interes. Dahil dito, sa kanilang mga mata, siya ay isang walang utang na loob at walang pusong tao na nakalimutan ang kanyang pinagmulan. Maya-maya, tumingin ang matanda kay Wyatt na may mapang-asar ng ngiti. "Anong gusto mo, Wyatt?" Mataimtim na sagot ni Wyatt, "I'm calling for a Doom conference to rectify our race's affairs." Tumawa ang matandang lalaki sa likod at tumawa ng malakas. Ang iba pang matataas na miyembro ay sumali, nalilito sa kanyang kapangahasan. Sumigaw ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng purple na damit, "Sino ka sa palagay mo, Wyatt? Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang ituwid ang mga gawain ng ating lahi? Kasalukuyan kaming umuunlad at napakahusay. Ano ang kailangan namin sa iyo?" Sumunod ang ilan pang boses, na nagpapahayag ng kanilang galit. Nang makita nila ang kanilang mga pangil at kuko, lumingon si James kay Thea at sinabing, "Medyo masigla.
Bahagyang tumanggaw si Thea. Mukhang walang awtoridad si Wyatt sa loob ng Dooms, at halos walang silbi ang kanyang mga salita. Kumunat ang noo ni James pero hindi sumagot. Mula sa kanyang nakaraang pag-unawa kay Wyatt, alam niya na siya ay isang taong may kakayahang makita ang mas malaking larawan at gumawa ng tamang aksyon. Logically, hindi siya dapat magkaroon ng ganoong masamang reputasyon sa loob ng Dooms. Dapat may dahilan sa likod ng kasalukuyang sitwasyon. Ang Envel drama ay nagtataglay ng mga karapatan ng teksto karapatang-ari. Lumapit sa kanila si Jaime at nagpaliwanag, yung bisyosang babaeng iyon ang may huling say sa Dooms ngayon. Matagal nang na-sideline si Wyatt. Tanong ni Thea, "You keep mentioning a vicious woman. Who exactly are you talking about?" James blurted out, "Zizzle." Kinagat ni Jaime ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Mukhang kilala mo rin ang mabistang babaeng iyon." Tama ka, ito si Zizzle. Itinuring niya ang kanyang sarili bilang mataas at makapangyarihang chancellor at nag-uuto sa loob ng imperyo. Siya ay mayabang at mapagmataas, at siya ay ang pinakamalaking haligi ng Dooms. Pinag-isipan ni James ang pananaw na ito ng may makabuluhang ekspresyon. Si Zizzle ay talagang isang napakadelikadong babae. Siya ay tuso, matalino, at madiskarte, at ang kanyang mga pamamaraan ay walang awa. Sa Greater Realms, kakaunti ang maaaring tumugma sa kanyang karunungan at madiskarteng kasanayan. Akala niya ay pipigilan nito ang sarili pagkatapos sumali sa kanya, ngunit hindi niya akalain na gagamitin nito ang kanyang mga top-level na kakayahan para sa kanyang kalamangan sa Jademora Empire. Napatingin si Wyatt sa magulong pulutong, galit na kumukulo sa loob niya. Ang kanyang mukha ay malungkot sa sukdulan, at ang mamamatay tao na aura sa kanyang katawan ay unti-unting lumitaw. Sumigaw ang matandang lalaki, "Kahit na miyembro ka ng Dooms, hindi mo kailanman ipinaglaban ang aming mga interes sa Jademora Empire. Sa halip, ginamit mo ang Path Token para sugpuin kami. Hindi ka namin tinuturing na isa sa amin. Hindi ka kwalipikadong manghimasok sa aming mga gawain. Ang ipatawag mo ang aming Chaos Bell ay isang malaking pagkakasala at kahihiyan sa amin. Kahit na ikaw ang hari ng digmaan ng imperyo ng Jademora, may utang ka pa rin sa amin ng isang makatwirang paliwanag. Kung hindi, palibutan namin ang ginintoang palasyo at hihingi ng paliwanag mula sa rebela at Truett." Ang iba pang matataas na miyembro ay agad na umalingaw-ngaw sa kanya, ang kanilang mga tono ay puno ng katwiran at galit. Para bang nalampasan ni Wyatt ang kanilang bottom line, na naging determinado silang manatiling magkaaway sa kanya magpakailanman. Kabanata 7495. Daan-daang mata ang nag-scan kay Yanni, Yaret Z, Thea, at maging kay James, isa-isa. Kumunat ang noo ng grupo ng mga matataas na miyembro ng Dooms at tuluyang itinuon ang atensyon kay Wyatt. Nang makita ang kanyang kasuotan, napalitan ng pagkalito ang kanilang mga mukha. Sa sandaling iyon, biglang humakbang ang isang matandang lalaki na may puting buhok. "Wyatt, nag-request ka ba na may mag-ring ng Chaos Bell?" Tinitigan siya ni Wyatt at malamig na sumagot, "Hindi, ako mismo ang tumawag." Agad na nagkagulo ang grupo ng mga matataas na miyembro, na kinwestiyon ang kanyang karapatang i-ring ang Chaos Bell. Si Wyatt ay bihirang isangkat ang kanyang sarili sa mga gawain ng Dooms at bihirang bumalik sa kanilang teritoryo. Hindi niya ipinaglaban ang kanilang mga interes. Dahil dito, sa kanilang mga mata, siya ay isang walang utang na loob at walang pusong tao na nakalimutan ang kanyang pinagmulan. Maya-maya, tumingin ang matanda kay Wyatt na may mapang-asar ng ngiti. "Anong gusto mo, Wyatt?" Mataimtim na sagot ni Wyatt, "I'm calling for a Doom conference to rectify our racist affairs." Tumawa ang matandang lalaki sa likod at tumawa ng malakas. Ang iba pang matataas na miyembro ay sumali, nalilito sa kanyang kapangahasan. Sumigaw ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng purple na damit, "Sino ka sa palagay mo, Wyatt? Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang ituwid ang mga gawain ng ating lahi? Kasalukuyan kaming umuunlad at napakahusay. Ano ang kailangan namin sa iyo?" Sumunod ang ilan pang boses, na nagpapahayag ng kanilang galit. Nang makita nila ang kanilang mga pangil at kuko, lumingon si James kay Thea at sinabing, "Medyo masigla." Bahagyang tumanggaw si Thea.
Mukhang walang awtoridad si Wyatt sa loob ng Dooms, at halos walang silbi ang kanyang mga salita. Kumunat ang noo ni James pero hindi sumagot. Mula sa kanyang nakaraang pag-unawa kay Wyatt, alam niya na siya ay isang taong may kakayahang makita ang mas malaking larawan at gumawa ng tamang aksyon. Logically, hindi siya dapat magkaroon ng ganoong masamang reputasyon sa loob ng Dooms. Dapat may dahilan sa likod ng kasalukuyang sitwasyon. Ang Envel drama ay nagtataglay ng mga karapatan ng teksto karapatang-ari. Lumapit sa kanila si Jaime at nagpaliwanag, yung bisyosang babaeng iyon ang may huling say sa Dooms ngayon. Matagal nang na-sideline si Wyatt. Tanong ni Thea, "You keep mentioning a vicious woman. Who exactly are you talking about?" James blurted out, "Zizzle." Kinagat ni Jaime ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Mukhang kilala mo rin ang mabistang babaeng iyon." Tama ka, ito si Zizzle. Itinuring niya ang kanyang sarili bilang mataas at makapangyarihang chancellor at nag-uuto sa loob ng imperyo. Siya ay mayabang at mapagmataas, at siya ay ang pinakamalaking haligi ng Dooms. Pinag-isipan ni James ang pananaw na ito ng may makabuluhang ekspresyon. Si Zizzle ay talagang isang napakadelikadong babae. Siya ay tuso, matalino, at madiskarte, at ang kanyang mga pamamaraan ay walang awa. Sa Greater Realms, kakaunti ang maaaring tumugma sa kanyang karunungan at madiskarteng kasanayan. Akala niya ay pipigilan nito ang sarili pagkatapos sumali sa kanya, ngunit hindi niya akalain na gagamitin nito ang kanyang mga top-level na kakayahan para sa kanyang kalamangan sa Jademora Empire. Napatingin si Wyatt sa magulong pulutong, galit na kumukulo sa loob niya. Ang kanyang mukha ay malungkot sa sukdulan, at ang mamamatay tao na aura sa kanyang katawan ay unti-unting lumitaw. Sumigaw ang matandang lalaki, "Kahit na miyembro ka ng Dooms, hindi mo kailanman ipinaglaban ang aming mga interes sa Jademora Empire. Sa halip, ginamit mo ang Path Token para sugpuin kami. Hindi ka namin tinuturing na isa sa amin. Hindi ka kwalipikadong manghimasok sa aming mga gawain. Ang ipatawag mo ang aming Chaos Bell ay isang malaking pagkakasala at kahihiyan sa amin. Kahit na ikaw ang hari ng digmaan ng imperyo ng Jademora, may utang ka pa rin sa amin ng isang makatwirang paliwanag. Kung hindi, palibutan namin ng gininto ang palasyo at hihingi ng paliwanag mula sa rebela at Truett." Ang iba pang matataas na miyembro ay agad na umalingaw-ngaw sa kanya, ang kanilang mga tono ay puno ng katwiran at galit. Para bang nalampasan ni Wyatt ang kanilang bottom line, na naging determinado silang manatiling magkaaway sa kanya magpakailanman. Kabanata 7476. Sa pagtingin sa karamihan ng mga matataas na miyembro ng Dooms na nanunuya sa kanya, ang katahimikan ni Wyatt ay nabasag sa isang galit na tawa. Itinaas ang kanyang kamay, isang Bonewarlight ang naging isang multo na kamay, na pagkatapos ay hinawakan ang leeg ng matanda, itinaas siya sa hangin. Nagulantang ang grupo ng mga matataas na miyembro sa panuurin. Maging ang grupo ni James ay nagpakita ng pagtataka. "Wyatt, ikaw." Ubu. Nahirapang magsalita ang matandang lalaki, "Ikaw ay." Pinutol siya ni Wyatt, "Ikaw ang huling senior elder sa loob ng Dooms. Palagi kitang iginagalang, ngunit hindi yun nagbibigay sa iyo ng karapatang pagsamantalahan ito at kumilos ng mayabang. Ikaw. Ang nilalaman ay karapatang-ari ng Envel drama." Naging malamig ang tono ni Wyatt, "I've never seek unreasonable benefits for the Dooms. Pero hindi ko makakalimutan na minsan lang kaming grupo ng mga langgam na nakikipaglaban sa isang maliit na eroplano sa loob ng Dark World. Noon, akala namin nakarating na kami sa pagiging isa sa nangungunang 10 karera." Ang kanyang tingin ay dumaan sa matataas na miyembro nang itinaas niya ang kanyang boses, "Inilabas kami ni James sa maliit na lugar na iyon at ipinakita sa amin ang kalawakan ng madilim na mundo. Nakipaglaban siya sa mga extraterrestrial demons, nasakop ang 4 na sinaunang lahi, at namatay sa pakikipaglaban kay Ziel. Himala, nabuhay siya sa panahon ng labanan ng Greater Realms. Nang inig ang kapulungan sa kanyang pagsasalaysay. Sumigaw si Wyatt, "Kung wala si James, the Dooms is nothing. There would be no Jademora Empire, at hindi rin natin makakamit kung ano ang mayroon tayo ngayon." "Ikaw." Tinuro ni Wyatt ang mga matataas na miyembro. Lahat ng kaluwalhatian, ang hitsura ng pagtatanim, at ang katayuan ay salamat kay Emperor Caden.
Dumagundong ang kanyang mga salita sa pandinig ng lahat, na hindi makapagsalita. Ang ilan ay yumuko pa sa kanilang mga ulos sa pagkakasala. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-daang itinaas ni Wyatt ang kanyang ulo upang tingnan si Balochi, na nakabitin sa kanyang phantom grip. Maaaring isa kang senior elder na may mataas na katayuan at kapansin-pansing mga tagumpay, huwag kalimutan na ako ang pinuno ng Dooms, na hinirang ni Emperor Caden. Tumaas ang boses ni Wyatt, halos sumisigaw. Napakunot noo ang matataas na miyembro, napahiya sa kanyang mga sinasabi. Umungol si Wyatt, lahat ng mayroon ka at ako ay nagmula kay Emperor Caden. Dahil ito ay mula sa kanya, ito ay nasa pinakamataas na batas sa Greater Realms. Ang sinumang maglakas loob na lumabag dito ay magiging aking kaaway, gayon din ang kaaway ng Jademora Empire, ang Greater Realms, at ang Mortal Emperor mismo. Anuman ang katayuan ng isang tao, ang mga lumalabag sa batas na ito ay papatayin. Dahil doon, agad na hinigpitan ng Phantom na kamay ang hawak nito. Pagkabasag ng leeg ni Balochi, ang kanyang gininto ang katawan ay bumagsak sa susunod na sandali, tumalsik ang mga laman at dugo, na nakakasindak sa natitirang matataas na miyembro. How dare you kill my uncle, you bastard! Isang magandang figure ang sumigaw ng hysterically mula sa pasukan ng bulwagan, nagmamadaling lumapit sa kanya. Nang malapit na siyang umakyat sa platform, kumaway ng kamay si Wyatt. Pagkatok sa kanya, lumuwa siya ng isang bibig ng dugo, tinitigan si Wyatt na hindi makapaniwala. Si Jaime, nakatayo sa likod ni James, ay bamulong, si Yemima yan. Kung hindi niya mapigilan si Wyatt, dapat seryoso talaga siya. Kabanata 7497. Natigilan si James nang marinig ulit ang pangalan niya. Tumingin siya sa direksyon nito at pinagmasdan ang magandang babae na nagpupumilit umakyat. Gayunpaman, bukod sa kanyang hitsura, lahat ng tungkol sa kanya ay lubos na naiiba sa babaeng kilala niya sa nakaraan. Telepathically sinabi ni Thea, nararamdaman ko ang kapangyarihan ni Waltraud sa loob niya. Tumango si James bilang tugon. Nararamdaman niya na ibang tao si Yemima. Kahit na siya ay muling nagkatawang tao, imposible para sa kanya na angkinan ang kapangyarihan ni Waltraud. Umiling-iling si Yemima at pinunasan ang dugo sa labi niya, galit na tumingin kay Wyatt. Ako ang asawa mo, Wyatt. Paano mo? Pinutol siya ni Wyatt, mas mabuting umalis ka kaagad. Ito ang Doom Ancestral Palace. Ang Chaos Bell ay sinadya upang ipatawag ang mga matataas na miyembro ng ating lahi, at hindi ka isa sa kanila. Yemima hissed, ikaw. Umalis ka rito, sigaw ni Wyatt, naghahanda na muli sa pag-atake. Sigaw ni Yemima, bugbugin mo ako hanggang mamatay at patayin mo ang bata sa sinapupunan ko. Agad na napatigil si Wyatt sa kanyang kinatatayuan, gulat na tinitigan siya. Oh! Ang iba pang matataas na miyembro, na natahimik sa takot, ay nagulat din ng mga tingin kay Yemima. Hindi sila makapaniwala na buntis siya. Kung tutuusin, naging abala si Wyatt sa mga gawain ng imperyo ng Jademora at hindi nakabalik sa teritoryo ng Doom sa loob ng maraming taon. Nagsimulang magtanong ang lahat kung paano niya dinadala ang isang bata. 2/3. Nilalaman na ibinigay ng Enveldrama. Nang maramdamang lumalala ang sitwasyon, ikinaway ni Thea ang kanyang kamay, binalot si Yemima ng kanyang homeroom aura, at dinala siya sa ibang espasyo. Ang biglaang pagkawala ni Yemima ay bumulaga sa matataas na miyembro, na nagtulak sa kanila na sumulyap ng kainahinala kay Thea. Continue, Wyatt, udyok ni Thea, saka tumahimik. Huminga ng malalim si Wyatt, ikinuyom ang kanyang mga kamao, at nagngangalit na mga ngiping sinabi, sino pa ba ang nag-iisip na hindi ako kwalipikadong tumawag sa Chaos Bell at pamahalaan ang mga gawain ng Dooms? Hakbang pasulong ngayon. Ang grupo ng matataas na miyembro. Nagkatinginan. Bagaman ang ilan ay hindi nasisiyahan, sila ay natakot matapos masaksihan ang kalupitan ni Wyatt ilang sandali lamang ang nakalipas. Katatapos lang niyang patayin ang nakatatanda sa kanila sa harap nila at hindi rin siya magdadalawang isip na papatayin sila. Gayunpaman, napukaw ang kanyang mga aksyon. Maraming katanungan sa kanilang mga puso. Si Wyatt ay bihirang makialam sa kanilang mga gawain at noon pa man ay maluwag sa loob, na pumikit sa kanilang mga kilos.
Para sa ilang kadahilanan, siya ay walang awa ngayon, at sila ay nagulat. Dahil wala ng objections, let's get to the point. Wyatt scanned the room, then pointed at Thora, who was behind Thea. Ikaw. Hakbang at sabihin sa amin ang lahat tungkol sa nangyari sa bagong dinastiyang Sharzad. Kinabahan si Thora nang biglang tawagin. Sa panghihikayat ni Thea, mahiyain siyang humakbang. Kabanata 7478. Ang matataas na ranggo na miyembro ng Dooms ay sabay-sabay na sumimangot habang tinitingnan nila si Thora, isang hindi pamilyar na figure sa kabila ng kanilang kamakailang pagkawasak ng bagong dinastiyang Sharzad. Si Thora, na halatang kinakabahan, ay huminga ng malalim at yumuko ng malalim sa kapulungan. Pinarangalan ng mga nakatatanda, mangyaring payagan akong magpakilala. Ako si Thora, pinuno ng Sharzad Genesis World, sa ilalim ng pamumuno ng Jade Moria Empire. Lahat ng nilalaman karapatang Ari N. Vel, Doktor, Ama. Huminto siya, hinayaan ang kanyang mga salita na bumagsak bago nagpatuloy. Ang bagong dinastiyang Sharzad, na aking pinamumunuan, ay buong tapang na nakipaglaban sa tabi ng Solstice Alliance at lumahok sa digmaan ng Greater Realms. Ang imperyo ng Jade Moria ay nagbigay sa atin ng Sharzad Genesis World batay sa merito, at hindi natin ito itinatag ng lihim. Habang isinasalaysay ni Thora ang kasaysayan ng kanyang dinastiya, isang matinding kalungkutan ang bumabalot sa kanyang boses. Ang mga kaganapan ay katulad ng dati niyang ibinahagi kay James at sa iba pa. Inilarawan niya ang walang awa na pagsalakay ng Doom Army, ang kanilang walang awa na pagpatay sa kanyang mga tao, ang pagnanakaw ng mga mapagkukunan, at ang pagsira sa lahat ng bagay sa kanilang landas, hanggang sa huling bulaklak at puno. Ang kanyang matingkad na pagsasalaysay ng mga kalupitan ay sinalubong ng isang malamig na katahimikan mula sa mga miyembro ng mas matataas na ranggo ng Dooms, na ang mga mukha ay walang ipinakita kundi ang paghamak at paghamak. Para sa kanila, tila, ang gayong kalupitan ay negosyo lamang gaya ng dati. Tanong ni Thora, nanginginig sa galit ang boses, paano ka nasaktan ng aking bagong dinastiyang Sharzad para maging karapat-dapat sa gayong kapahamakan na kapalaran? Palagi kaming nagbibigay-pugay, lalo na sa mga Doom, bawat entrepok, at bawat kapistahan. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng eleganteng berdeng damit ang humakbang pasulong. With a sarcastic tone, she said, "The new Sharzad dynasty, is it? Inaangkin mo na ginawa ng ating hukbo ang mga gawaing ito, ngunit anong ebidensya ang mayroon ka?" Sinaman siya ng tingin ni Thora. Pinatay ng iyong hukbo ang lahat, sinira ang ating mga tahanan, at dinala rito ang mga nakaligtas. Hindi pa ba sapat ang ebidensyang iyon? Ngumisi ang babae. Kung tunay na minasacre ng ating hukbo ang lahat, paano ka tatayo sa harap namin ngayon, na sinasabing ikaw ang pinuno ng bagong dinastiyang Sharzad? Damang-dama ang galit ni Thora. Ikaw, putol ng babae, naging multo ka ba at pumunta dito para multuhin kami? Ang kanyang mga salita ay sinalubong ng tawa mula sa mga miyembro ng mas matataas na ranggo ng Dooms, ang kanilang mga mukha ay may malisyosong saya. Nang makita silang natutuwa sa kanyang paghihirap, ang magandang mukha ni Thora ay napuno ng galit. Sinulyapan ng babae si Thora at sinabing, narinig ba iyon ng lahat? Kung ang ating Doom Army ay talagang kasing malupit ng kanyang inilarawan, kung gayon paano siya nakatakas sa kamatayan at lumilitaw na hindi nasaktan? Ang Doom Ancestral Hall para akusahan tayo ng gayong mga malisyosong gawa. Ang grupo ng mga matataas na miyembro ay nagturo ng mga daliri at nagduraan ng mga insulto sa kanya. Naikuyom ni Thora ang kanyang mga kamao, at ang kanyang katawan ay pasuray-suray na galit. Mabilis na lumapit sa kanya ang nasa katanghaliang gulang na babae, ang kanyang boses ay makamandag. Itinuro ni Thora ang babae, nahihirapan ang kanyang paghinga. Ikaw. Kumunot ang noo ng babae at sinabing, o kaya naman ay pinadala ka ng ibang puwersa para sirain ang ating reputasyon at pukawin ang gulo sa ating lahi. Nagmamadaling umiling si Thora, tinatanggi, hindi totoo yan. Hindi ganoon. Hinawakan ng babae ang kwelyo ni Thora. At hinayla siya palapit. Sabihin mo, sino? Nagpadala sa'yo? Sino ang naglagay sa iyo nito? Magsabi ka ng totoo,
at baka iligtas ko ang iyong buhay. Kabanata 7479. Ang mga mata ng babae ay kumikinang sa mali siya habang nakatitig kay Thora. Napakaganda mo. Kung ikaw ay napakadesperadong kumapit sa amin, maaari kitang mahanap na isang mahuhusay na miyembro para kunin ka bilang isang babae. Gayunpaman, ang bagong dinastiyang Sharzad ay ganap na malilipol kung mananatili kang matigas ang ulo. Nagalit si Thora sa kahihiyan, at dahil sa matinding emosyon niya, umubos siya ng isang subo ng dugo. Ang matataas na ranggo ng mga miyembro ng Dooms ay nagpalitan ng alam na mga tingin, ang kanilang mga mukha ay nabaluktot sa kakaiba, nakakatuwang mga ngiti. Napuno ng kanilang mga bulong ang Doom Ancestral Hall. Si Adira ay tiyak na matalino. Tutal, siya ay naglingkod sa tabi ng Chancellor noon. Talaga, marami siyang natutunan pagkatapos niyang sanayin ng Chancellor. That foolish girl must not value her life. How dare she come here and try to put on a show? Dapat nating imbestigahan ang sitwasyong ito. Siguradong may umaalalay sa kanya. Ang pinuno lamang ng bagong dinastiyang Sharzad ay hindi maglalakas loob na subukan ang gayong pagkabansot ng mag-isa. Nagtataka ako kung paano haharapin ito ni Wyatt. Sa gitna ng mga bulungan, nanatiling tahimik si James at ang kanyang mga kasama, hindi nagbabago ang kanilang mga ekspresyon. Si Thea lang ang nagpakita ng nakikitang galit. May dugong umaagos pa sa labi, pinandilatan ni Thora ang babae. Ikaw si Adira Dickinson. I see, kaya't ang Dooms ay sobrang persigido sa pagsira sa New Sharzad Dynasty. Gusto mo ang aming mga kayamanan, lalo na ang Amethyst Gold Heart Armor na nakuha namin. Tumaas ang boses ni Adira sa galit. Walang hiya ka. Hanggang ngayon, pinaglalaruan mo pa rin ang biktima at nagbubuga ng kalokohan. Hindi mapapatawad. Sa biglaang pagsabog ng galit, itinaas niya ang kanyang kamay para sampilan si Thora. Gayunpaman, bago niya maitama ang suntok, isang nagniningas na pulang anino ang kumislap at hinawakan ang kanyang kamay sa mabilis na paggalaw. Saglit na natigilan si Adira, pagkatapos ay natagpuan ang sarili na nakatitig kay Thea, na humakbang upang harangin ang suntok. Agad na nagdilim ang mukha niya sa galit. Sino ka para panghimasukan? Ang nilalamang ito karapatang Ari Naive, Elder, A.M.A. Sampal. Itinaas ni Thea ang kanyang kamay ng napakabilis ng kidlat, naghatid ng isang malakas at maugong na sampal na nagpabagsak kay Adira sa lupa. Ang bulwagan kaagad. Sumabog sa kaguluhan bilang ang matataas na miyembro, na nag-enjoy sa panuurin, nagmamadaling humakbang pasulong na may galit na galit. Nang malapit na silang umatake, sumigaw si Wyatt mula sa mataas na plataporma, na pinipilit silang tumigil sa kanilang mga landas. Kasabay nito, agad ding bumangon sina Yaretzi, Yusef, at Yani, na nanlilisik sa matataas na ranggo ng mga miyembro ng Dooms na may galit. Nawala na ang kanilang walang hiyang pag-uugali. Masyadong malayo. Hindi lamang nila sinira ang isang Genesis world para sa kanilang mga interes, ngunit sila ay walang pakialam sa pinsalang dulot nila. Higit pa rito, sinisikap nilang patayin ang kanilang nag-aakusa sa publiko. Si Adira, na nakadapa, ay hinawakan ang kanyang namamagang pisngi at nagpupumiglas sa kanyang mga paa. Namula ang mukha niya sa galit. Naglakas loob kang kumilos ng walang kabuluhan sa ating ancestral palace. Sa tingin mo ba tayo ay madaling target? Naputol ang boses ni Wyatt. Hindi pa ba sapat ang gulo mo, Yadira?